tawagin ko na si Pastor Walter. Kasi nakikita ko yung schedule eh. Kaya yung schedule ng boss ko yun, di ba? Pag nakita ko na sa gabi, eto yung schedule. Uy, may bigayan mo sa strength gymnasium. Punta ka ng alas 9 ng umaga. Bago pa mag alas 9, nandun na siya. Kilala na siya ng mga staff namin. Hindi ko na kailangan sumama kasi naipakilala ko na siya. Natutuwa pa sila pag nandun siya. Tapos, habang nag-aantay, kasi ang dami nilang kailangan gawin pagka wala pa yung pagsasalita ng politiko eh. So, kailangan nila entertain yung mga tao para hindi magalit sa kakahintay, di ba? So, pagsasalitain nila si Pastor Walter. So, habang mas matagal yung pag-iintay, mas matagal siya pwede magsalita. Kaya salvation palagi ang pinapaliwanag niya. Preach the gospel. Di ba? Anytime, kailangan ready ka to preach the gospel. Ito yung discipleship. Lahat tayo dapat handa. Na anytime na sabihan ka, humayo ka doon, meron kang dala-dala. Pwede mong i-preach talaga. Eh, kasi pag meron kang kapitbahay na tinanong ka, ano ba yung born again? Ano yun eh? Opportunity yun. Na maipaliwanag mo sa kanya, maipakilala mo si Kristo, at maipaliwanag mo sa kanya ang kaligtasan, at maipag-pray mo siya. Hindi naman yung tatanggap kung hindi mo maipapakilala, sino tatanggapin din? Kayo ba mismo tatanggap na hindi niya kung alam ano tinatanggap nyo, di ba? So tatanggap lang yan kapag kaya mong ipakilala yung gusto mong ipatanggap. That's why we have to be ready in season and out of season, di ba? Na ipakilala natin si Jesus. Because Jesus is the only way back to the Father. So that is Jesus' style of disciple making. Ayan. Next. Pakipindot ka. So the Jesus style of disciple making is in Luke 19:11. So Jesus, meron siya mga parable, di ba? May mga kwento siya. Kasi minsan, lalo na pag-crowd, pag marami, may mga pariseyo doon, may mga eskriba doon, na inaabangan yung sinasabi niya, hinahanapan ng butas. Kaya ang ginagawa niya, tinadaan niya sa kwento. So yung kwento na yun, kung sino lang daw ang may tengang makinig, bukas ang pusong makinig, yun lang ang makakaintindi. Yung mga sarado ang tenga, sarado ang puso, walang makukuha, walang maintindihan, wala rin butas. Diba? Yun yung style niya. Pero pagdating sa gabi o sa hapon, sila-sila na lang ng mga disciples. Magtatanong na sila, di ba? Yung ganun laging kwento, ano bang ibig ko sabihin kanina? So doon niya directly ipapaliwanag kung ano yung ibig niyang sabihin. So ganyan din tayo. Di ba? Sa umpisa, pinapakilala lang natin si Jesus, kinikwento natin yung buhay natin, yung testimony ng buhay natin, sa kanila hanggang matanggap na nila ang Panginoong Jesus. Kapag natanggap na nila ang Panginoong Jesus, unti-unti na natin silang ina-apply sa church. Dito sa church, training na natin para maging disciple makers, para maging disciples of Jesus. So ito yung journey na tinatawag. Sige, next. Because we are a healthy, growing church. Kapag daw, ang isang church ay discipleship first, healthy, growing church. Di ba pag healthy ang isang bata, ano nangyayari? Lumalago. Diba? Nag-grow. Pag sinabi mong healthy church, dapat nag-grow. Pag hindi nag-grow yung church, hindi siya healthy. May sakit siya. Lalo na kung umuunti, hindi sa dumadami. So, napakahalaga yung dumadami para ang church ay healthy. Ano yung dapat mangyari? Ang ating Panginoon, Diyos siya ng multiplication. Napapansin nyo? At yung 5 tinapay at 2 isda, nakapagpakain ng hindi lang 5,000. 5,000 kalalakihan, isama mo pa yung kababaihan at mga bata na napakain. Grabe ang dami ng napakain because our God is a God of multiplication. So, hindi lang tayo pa isa-isang addition. Ngayong Sunday, ilan ang dumating na bago, i-welcome natin, addition yun. Eh, our God is a God of multiplication. So, there has to be a way. May basket, diba? Ilang basket yung natira after ng napakain ng 5,000? 12 baskets. So, kahit isa dun sa 12 baskets, bibigyan tayo ng isa. Alam niyo ba yung basket na yun ang magpaparami? Diba? Ano yung basket of multiplication na to? Ito yung ating programa, yung discipleship program natin. Discipleship making. So, ano yung 3 dimensions of multiplication? Number 1 is discipleship making. Ito yun. We have to train our people. We have to orient our people on discipleship. Capacity building for disciple making. Kailangan, palakasin natin ang loob ng ating mga kasamahan by teaching
them how. Alam mo, wag mong i-assume na porque nag-preach ka na o nag-teach ka na ng laman ng Biblia, kaya na niya humayo. Hindi. Kailangan, tinitrain din natin sila. Paano ba magsalita sa publiko? Paano ba mag-facilitate ng grupo? Paano ba humarap sa tao? Dahil may mga tao na ang tagal-tagal na nakikinig, hindi pa kaya magsalita. Diba? O kaya sabi, itong Bible. Magbasa ka ng Bible. Binigyan mo na ng Bible. Hindi pa na marunong magbasa. O di kaya tayo binigyan ni Lord ng Bible-based literacy program. Kasi meron pala tayong mga kapatid na illiterate pala, hindi pala marunong bumasa at sumulat, diba? So alamin natin yun at i-build natin ang capacity ng bawat isa. And then, mobilization for disciple making. Yan yung humahayo kayo, pumupunta kayo sa iba't ibang lugar para ipakilala ang Panginoong Jesus. So, pag ginawa nyo yan, gawin nyo lang ng may pananampalataya. Humahayo kayo, nag-house visitation kayo, pumupunta kayo sa mga iba't ibang lugar. Ang magiging epekto, nagpe-pray, praise and worship kayo, nagde-devotion kayo, nagpa-Bible study kayo. Lahat ng gawain na yan, pag sama-samahin mo, isang araw, dadating sila. Dadating sila. Build it and they will come. Kung pagpunta kayo sa Batam, doon yung makikita kung gaano katindi talaga ang kapangyarihan ng Panginoon natin na nangako sa atin na ito talaga yung programa. Ginawa lang naman nila. Nag-pray, praise and worship sila ng todo. Nag-preach sila ng gospel of the kingdom. Libo-libo ang dumadating. Sa isang lugar na predominantly Muslim country. Bawal sa kanila mag-street preaching ng gospel. Kasi Muslim yung gobyerno nila Muslim. So all they can do is really pray. Pray, praise and worship, matindi, para lumago ang kanilang church. Lumago ang church nila. Ang church nila kaya mag-accommodate hanggang 4,000, 3,000. Bawat service nila, 2,000, 2,500. Isa 3,000. Ang service nila sa buong linggo, sa isang linggo, Sunday, ay 4 ba o 6 na maghapon. Pinaka-konti ay mga 800. Pinaka-konti. Ganun karami. Isang church pa lang yun. Central church, main church pa lang yun. Yung mga branches nila, 30 minutes to 1 hour away lang. Pero libo din ang dumadalo. Inuhalog sa mga galing ng tao sa sila. Magugulat ka talaga. Dahil ang pangalawang punta namin na nalibot namin yung mga branches, talagang, bakit ganito? Nagmumutaw na lang sila kasi walang parking. Tapos, pagkatapos sa isang service, pinapalayas na yung mga tao kasi hindi na magkakasya. Papasok na yung mga dadating. Nagpipicture taking pa sasabihin, go. Talagang grabe yung dadating na mga tao. Kaya ihanda talaga natin ang ating mga sarili. Dahil grabe talaga yung dadating. Next. So ito ang ating discipleship journey. Engage, disciple, serve, glorify. Paulit-ulit lang tayo. Gagawin natin ito. Engage, disciple, serve, glorify. Ano yung engage? Engage is ipakilala natin ang Panginoong Jesus upang ang lahat ng hindi nakakakilala sa kanila, sila man din ay maligtas. Engage. Isama natin sila. Kasi nga diba, kanina pinapaliwanag ni Pastor Walter, may yung Ephesians 2, address siya sa mga hindi pa nananampalataya. Sabi ng Panginoon, ang kaligtasan ay libre. By grace. Wala kang kailangang i-contribute. Si mabait, si hindi mabait, si masama, si mas masama, si pinakamasama. Lahat sila pwedeng tumanggap ng kaligtasan. At lahat ng kasalanan ay pwedeng linisin. Maging kasing puti ka ng snow. Diba? Dahil nalinis ang kasalanan mo. Nang hindi ikaw ang may kagagawan. Walang mas magaling. Walang mas magaling na kaligtasan. Walang hindi mas magaling na kaligtasan. Pare-pareho tayo ng Kristong tatanggapin. Pare-pareho ng epekto yan. Lilinisin ang ating lahat ng ating mga kasalanan. At tayo ay magiging bahagi ng anak ng Diyos. At tayo ay magiging bahagi na ngayon ng gawain ng Panginoong Jesus. At makakahayo na tayo. So yung by works will come after you accept Jesus as your Savior and you become a son of God. After you receive the Holy Spirit, doon ka hahakbang ngayon sa go and make disciples
ourselves, we commit ourselves na tayo ay gagalaw, at mas marami pa ang maliligtas sa pamamagitan ng ating mga buhay. Na magagamit ka at magiging kagamit-gamit ka lamang sa kaharian ng Diyos kapag tinanggap mo na ang Panginoong Yesus. Kapag na-born again ka na. So, mahalaga na maging born again ka para ikaw ay magamit ng Panginoon. Engage. So, sa level na ito, sa module na ito, engage module o first level, diyan natin matututunan paano mag-share ng gospel. Ano yung ABC of salvation? Diba? Matutunan natin kung paano ka mabilis na magre-respond kapag may nagtanong sa'yo, ano ba yung born again? So, dapat kabisado mo yan. Paano nga yung Pastor Walter? Yung Magnum 357. Kasi sabi pala ni Pastor Walter. Para matandaan nila, sulat nyo. Magnum 357. Ay, dito. Kasi sa dito dilingon sila. So, engage level. Engage level. Pagka ang baril naka-engage, nakakasa, no? Nakakasa. Natutunan ko lang dito sa mga veteranong pastor. Kaya kayo sasama kayo sa mga pastor, mga veteranong dito. Ako ganun dito kung isa. Nakinig lang ako na nakinig ako taga. Miski rin nasa ibang bansa ako. Ako taga-prepare ng ganin nila. Ako palagi sinasama nila. Okay? John 3, 5, and 7. Pag pinasa niyo, it's all about born again. Basahin niyo, sige. Meron ba kayong ano? Isulat niyo. John 3, 5, 7. Okay? If you will not... Pagbasa na, meron ba? John 3, yan yung scenario na pinuntahan ni Nicodemo si Jesus. Hindi ha? Isang gabi. 1, 3. O, mag-umpisa ako sa 3 ha? Diba? O, sabi ni Jesus, sumagot si Jesus. Pakatandaan mo, mali bang ipanganakan ng muli, hindi mo rin. Ang isang tao, hindi niya makikita ang panganari ng Diyos. Ano ang tinutukoy na ipanganak ng muli? Ito yung spiritual birth. Because the spiritual birth, there is submission, there's acceptance. There's acceptance of sin. Tanggapin mo kasalanan ka. Admit, sorry. No? And there's acceptance of Jesus So, Christ. merong Magnum 3, 5, 7, John 3, 5, and 7. Yeah. Tapos ABC. Yan. Yun yung outline. Ito yung verses, ito yung outline. Ang outline mo, admit, believe, confess. Okay. So, number 1, admit. Three. John 3, Tapos, verse 3. number 5, sagot naman ni Jesus, pakatandaan mo. Ito about lahat to, about born again. Pakatandaan mo, malibang ang isang tao ay ipananak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi ito makapapasok sa kaharian ng Diyos. 5, 7. Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo. Kayo'y lahat ay kailangan ipananak na muli. So it's all about being born again. So kung paano yung born again, doon papasok yung Ephesians 2:8. Okay? Ang source ng lahat ng yan ay ang pagmamahal ng Diyos. Saan sinabi ng Diyos na mahal niya ang tao? John 3:16. Ganun na lamang ang pagmamahal ng Diyos. Kung kaya ipinadala niya sa kanyang na ako. Diba? Na kung sino man ang maniniwala sa Kanya, for whoever believeth in Him, shall not perish but will have everlasting life. Diba? So ano yung ugat? Pagmamahal. Kaya dapat lahat ng ginagawa natin sa ating ministry, sisiya sa atin ang puso mo, Lord, buhat na ng pagmamahal mo sa akin. Always commit that love to the Lord. Para hindi ka nauuga-uga. Okay? So yun. Okay, so yun yung isang way. Pero kung sa module 1 natin sa engage, module 1 natin is engage, yung lesson 1 natin is the ABC. Yung ABC, admit, believe, confess. Sa admit, ilagay nyo sa isip nyo, admit that we are sinners. Kasi yun ang una yung pag-uusapan ng kausap ko na unbeliever. Ako rin naman, unahin mo sarili mo para hindi ka mukhang nag-judge. Ako rin po ay may makasalanan. Bago pa po ako naging born again, makasalanan po ako. Ganyan.
pinapatawad. Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat tayo ay makasalanan. Sa street preaching, di ba, dun sa Kape at Pandesal, naririnig nyo kami. Pag sa Facebook, minsan may live na naririnig nyo. Ito palagi yung pinipreach, wala ng iba. ABC palagi. So, at lahat po tayo ay nagkasala. Dahil sabi ko sa Romans 23:23, lahat ay nagkasala. For all have sinned and fall short of the glory of God. Hindi natin kayang abutin ang kalwalhatian ng Ama, ng ating Panginoon, dahil tayo ay makasalanan. Hindi tayo pwedeng lumapit, diba? Para sa Old Testament, kapag pumasok sa Holy of Holies, patay ka. Kasi nga makasalanan ka, ang Diyos ay perfecto. Hindi talaga pwedeng magsama yun. So yung original man, makasalanan, kaya nasa loob pa lang tayo ng tiyan ng nanay natin, makasalanan na tayo, pinapanganak tayo, makasalanan. Ang patay ang ating espiritu. At kailangan mabuhay na ulit. Alam nyo ba, Romans 6:23, the wages of sin is death. Diba? So lahat ng makasalanan, na mamamatay ng makasalanan, ay the wages of sin is death. Ay mapupunta saan? Sa dagat-dagatang apoy, mapupunta sa impyerno. Paano maliligtas ang isang tao na makasalanan at mamamatay ng kasalanan? Kailangan niya maniwala, believe. Letter B, believe. Ang kailangan lang naman po ay pananampalataya. Romans 5:8. God shows His love for us that while we are still sinners, Christ died for us. Alam niyo po ba na namatay ang Panginoong Jesus para tayo ay maligtas sa ating mga kasalanan? Bakit kaya? Bakit kaya? John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Diba? Dahil mahal na mahal tayo ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak para sa atin. Nabuhay ang Panginoong Jesus, nabuhay ng walang kasalanan, at walang kasalanan ay namatay sa krus para tayong lahat ay maligtas. Upang once and for all, isang beses na lang na merong mamamatay, the Lamb who was slain. Meron isang malinis na Lamb na walang kasalanan na mamatay para sa ating lahat. Ibinuhos ang kanyang dugo. Kasi walang atonement of sin kung walang dugo. So siya yung dugo na naging daan upang tayong lahat ay maligtas sa ating mga kasalanan. At letter C, maniwala tayo sa kanya, believe, maniwala tayo na si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan. And confess with our mouth that Jesus is Lord, and believe with your heart that He died to save you from your sins. 1 John 1:9, sinabi ni Ate Yon kanina, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all our unrighteousness. Romans 10:10, for it is by believing in your heart that you are made right with God, and it is by openly declaring your faith that you are saved. Kaya kailangan mong i-confess. Kaya nga pag meron kang pinapadalangin na parang napoposes, sabihin mo sa Kanya, sabihin mo nga, Jesus is Lord. Jesus is Lord. Hindi yun napoposes. Kasi pag may possession talaga, si Satanas, hindi na kaya sabihin na Jesus is Lord. Ganun yun. So kailangan i-confess mo that Jesus is Lord, that Jesus is your God, na tinatanggap mo ang Panginoon Jesus. Kaya nga pag-acceptance prayer, pinapaulit natin yung acceptance prayer. So, sa mga sinabi mo, tatanungin mo siya, handa mo bang tanggapin ang Panginoong Jesus sa iyong buhay upang ikaw ay maligtas sa iyong mga kasalanan. Pag sinabi ng oo, o ganito lang ang paraan, sunod ka lang sa aking panalangin. So yung panalangin na yun, ABC rin ang format doon. Panginoong Diyos, tinatanggap, ako po ay makasalanan. At inaamin ko po na ako ay nagkasala. At humihingi po ako ng tawad sa lahat ng aking mga kasalanan. Tinatanggap po kita na maging Panginoon ko sa aking buhay, sa aking puso, enroll yourself in our heart. Manahan ka po sa aking puso at ikaw po ay maging hari na po ng aking buhay. Diba? So believe and confess. Ikaw na po ang aking Diyos pagmula sa araw na ito. Salamat po sa kapatawaran sa aking mga kasalanan. Salamat po sa buhay na walang hanggan.
Amen. Tapos na. So, practicein nyo lang yan. Practicein mo sa salamin. Halimbawa may kausap tayo. Pwede one-on-one, kwentuhan, pwede street preaching, di ba? Kasi yung mapasunod mo lang sila sa panalangin na yan, nakapagtanim ka na sa puso nila. Yung tanim na yan, it can go so many years, pwede rin namang maikli. Maghahanap yan. Maghahanap ng church, maghahanap ng Word of God, maghahanap ng gawain. Madadali at madadali mo yan sa isa sa mga Bible study. Kaya kailangan may gawain pa rin. Diba? May evangelism, may Bible study, may church. Para isang araw lahat yan natataniman ng puso, pupunta yan sa church. Kaya yun yung papaniwalaan natin na habang minimaintain natin yung church, yung gawain sa church, nag-fellowship tayo, nag-praise and worship tayo, umahayos tayo, nag-evangelize tayo, lahat yan papasok sa church. And God will make our church multiply. Kasi gawain ng Holy Spirit yun eh. Humahakbang lang tayo. Nag-preach lang tayo. Nag-spread lang. Kasi ang sabi naman, di ba? Go and make disciples of all nations. So, pinapakilala natin ang Panginoon Jesus sa karamihan upang sila maging ay isang araw maging tagasunod ng Panginoon Jesus. Kagaya natin. That is engage. Yun yung first level ng engage natin. Sa engage, pinapakilala natin ang Panginoon Jesus. So sa church, yung mga dinidisciple natin, magbubuo tayo ng discipleship group bilang disciple maker, mas malalim mo pang ipapakilala. Ano ba yung tinanggap mo? Ano ba yung salvation? Ano yung assurance of salvation? Yan yung mga next lesson. Assurance of salvation, by grace through faith. Anong ibig sabihin ng by grace through faith? Ano yung assurance of salvation? Na hindi nawawala ang kaligtasan, etc. etc. Yan yung engage level. So yung next level is yung pwede mo ibalik doon sa yan. So, next level is disciple. So, to disciple, nandyan na yung next module natin. Yung next module natin, dyan nyo naman maririnig yung ano yung discipleship, pagpapalalim natin sa discipleship, ano yung discipleship, ano yung definition ng discipleship, ano yung attributes of discipleship, yung follower, yung learner, yung messenger, para pinapalalim natin. At the end kasi of all the modules, water baptism, magpapabaptize na siya, pag nagpabaptize na siya, papasok na siya sa ministry. So yung third module, serve. Ano yung ministry work, paano natin ministry work, ano yung servant leadership, diba? Ano yung ambassador of Christ, ano yan? Yan naman yung mga tinuro sa ministry or serve level sa mga nagsiserve. Yung glorified, yan na yung sa church na yan eh. Ang church ang nag-glorify pag marami ang nagsiserve. Diba? Ang church, ang Panginoong Diyos ang nag-glorify sa church kapag ka ang lahat ng tao ay sumusunod sa Panginoong Jesus. Diba? So nandyan na yung, marami na yung nakakarisip ng calling na bukod sa nagsiserve sa ministry, magiging pastor, nagkakaroon ng spiritual growth classes, heart training, heart training. Diyan na papasok yun sa glorify. So, paikot-ikot na yan. So, yung mga bago ulit, tuturuan pa rin natin. Bawat isa sa atin na nakatapos na ng discipleship course, magiging disciple maker na. Kapag disciple maker ka na, pwede ka na mag-form ng group of 5, maximum. Maximum na yun kasi gusto natin lahat nakakapagsalita, nag-sharing. At the end of every lesson, may sharing. So, pagkas mo mag-pray, may lesson kang maikli, 1 hour lang to eh. May lesson kang maikli, mag-pray ka, tapos mag-sharing. So, dapat lahat makakapagsalita, kaya dapat 5 lang. Bawat isa, anong nasagap mo, paano mo i-apply yung narinig mo sa buhay mo, o anong na-appreciate mo sa narinig mo, bawat isa, para mas lalo natin napapalalim. Mas napapalalim kasi kapag there's power in spoken word, kapag nasasabi na. Doon pa lang sa sharing, na-i-equip mo na siya na nagsasalita. Diba? Kahit na testimonya, alam mo, na-touch ako sa sinabi mo kasi ako makasalanan ako eh. Ito yung kasalanan ko. Ganito. Bakit hindi tayo sa kanya? Diba? Sa first lesson talagang ang pag-uusapan niya testimony. Kasi admit niya, diba? Kasalanan. So, mabigyan natin sila ng chance na ma-air out nila yung testimony nila. Kasi hindi naman lahat pwede mag-testimony sa Sunday service. Diba? So, kung lahat nakapagsalita mo,
The mere fact na naririnig niya yung sarili niya, na yun yung testimony niya. Kasi pag sinishare mo na in public yung testimony, hindi mo na ulitin yan. Diba? Magbabago ka na. Diyan nag-uumpisa yung pagbabago ng tapos, yung purpose, meron tayong modules on purpose. The purpose of fellowship, the purpose of obedience, the purpose of fellowship, obedience, and stewardship. So, pag naipaliwanag din natin sa kanila, na ang purpose of Christian life is the fellowship with God, the fellowship with one another, to obey all the commands of God in the Bible, and to be a good steward of all creation na inihabilin sa atin ng Panginoon. Pagka naipaliwanag natin ng malalim sa kanila yan, alam na nila kung paano nila lalakaran ng Christian life. Diba? Habang nakikilala mo ang Panginoong Jesus, nagkakaroon ka ng passion, dahil na pinag-aralan natin. Yung passion na lakaran, yung nilakaran ng Panginoong Jesus sa kanyang buhay. Diba? Magkakaroon ka ngayon ng desire na mas makilala pa ang Panginoong Jesus at magbasa ng Bible. Habang nagbabasa ka ng Bible, lumalalim ka rin. Habang nag-discipleship class tayo, nagagabayan natin ang mga bagong mananampalataya na magpalali. Growing in faith. It's growing in faith essentially. So pag natapos ka na sa discipleship class, magpo-proceed ka na sa spiritual maturity class. Kaya nagpo-proceed yan, magde-decide na siya magpabaptize after yung discipleship class. Pag nagpabaptize na yan, mag-ministry na yan. Habang nag-ministry yan, lalo pag lumalalim yan sa Panginoon, so magpo-proceed na yan sa spiritual growth classes. And repeat again. Dumami ng dumami ngayon, yung disciple maker mo. Habang dumadami yung disciple maker mo, dumadami yung disciple mo. Kapag ka marami kang disciple maker, magpapadala ang Diyos ng marami kita disciple. Kasi kapag hindi ka handa, ikaw yung one of the 10 virgins na hindi nagdala ng extra oil, naubusan, lalabas ka pa, may dumadating ng mga tao, hindi mo pa alam sasabihin mo, teka lang, mag-aaral pa ako, ano bang sasabihin ko sa'yo? Hindi ako handa, sinara na ang pinto, kumakatok ka, sabi sino kayo, hindi kita kilala. Sabi ng Panginoon Jesus, kasi hindi kita disciple, hindi ko ako kilala, hindi ko kita kilala. Diba? Ligtas ka ba o hindi? Ayun na lang, Lord, magbibigto. Kaya hindi na pag-uusap ko. Anyway, gusto ko kayong marinig. Ano ang appreciation ko sa overview ng disciple o discipleship program? Feedback. Mabilis pa ako. Sabi ko kasi bilisan natin. Hindi ko na dadagdagan kasi baka hindi na natin ma-digest. Nasusunod na ako. Si Pastor Mark na kasunod. Pero gusto ko ng feedback. Unahin natin si Kuya Rolly. Gusto ko marinig ako. Halika na, Kuya. May isa ka pa nga. Ayun. O sige, mag-sit na kayo. Hello. Magandang tanghali po sa atin. So, tumatak sa akin eh. So, kailangan natin magpakalago. Makilala natin ng Panginoon sa Kristo. Para yung salita niya ay may kahit natin sa iba. Paggamit tayo sa Panginoon, yun ang sa akin, sa natin ko. Yun nga ang sinasabi na yung admit, believe, at saka yung confess ay siguro yung sadyang yun ang ating sundan para mas malawak natin, mas intindihin natin yung salita ng Diyos. At maging handa tayo in season and out. Umaga, tanghali, gabi. Sa bayan, sa baryo, o sa sitio. Amen. Sige po. Next. Ate, pasa. Pasa mo, Mike, kahit kanino. Ako naman
yung ano po, we need to engage. Ipakilala, sabi nga po dun sa Matthew 28:18-20 na, therefore, go and make disciples. As ano po, as nasa ministry na po tayo, we need to ano po, engage and ipakilala natin si Jesus dun sa mga tao na hindi pa nakakilala. And atin pong tandaan yung sinabi na ABC, tsaka yung ano yun, John 3:5-7, ayun po. And yung ABC na admit, believe, and confess. Kasi sa atin magsimula, yung admit, pwede natin silang makausap na, pwede rin silang makapag-testimony about dun sa mga naging kasalanan nila. And doon natin may papakilala si Jesus sa pamamagitan ng testimony natin and sa testimony niya. Pwede tayong mag-share ng mga experiences. And doon natin mapapakilala si Jesus at may mapapakilala yung pagmamahal na meron si Jesus sa atin. Amen. Talagang binigyan Sabi po ni Atty. Bern, yung tungkol doon sa isang butil na nalaglag o natanim, siguro nga po, totoo nga po yun na kapag ka po tayo ay kailangan lumago tayo Naitaitaling tayo sa matabang lupa, katulad ng mga pastor natin. Doon kami napapunta. Kaya kailangan po nga siguro talaga na kami ay humayo na ng humayo. Salita ng words of God para kami ay lumago. Kasi kung kami nga lang po rito, hindi po kami nakapuko talaga ng isang church na malaki. Kaya po, yun po ang tumanin sa isip ko talagang siguro nga po. Words of God na mai-spread namin din sa kapwa namin para yung kabutihan ng Panginoon yung ginagawa sa atin sa buhay natin. Yun yung atin i-spread sa kanila. At sabi nga si Atty. Berna, nalalapit na, din siguro talaga tayo pwedeng at pasaban. Sure na nga po, inisiguro na po. Sure na sure. Amen. Yun lang po. Pasa mo na. Yung muna ka Nag-aaral na. Ayan, ano po, sa akin, yung sinabi na kung gaano kakilala natin ang Panginoon, kung parang, di ba nagkaroon na tayo na, nung unang kay Adam at saka kay Eve, nagkaroon sila ng direkta na pakikipag-usap sa Panginoon. Ngayon, ano ba yung sa atin na tayo rin, kumbaga parang tayo sa panahon natin, tayo rin meron na rin tayong direktang pakikipag-usap sa Panginoon. Kaya kailangan ko, ano rin yung natanggap at nasagap natin sa mga preaching at ano rin yung nasagap natin na binibigay ng Panginoon. Sabi nga, go and make disciple, di ba? Sabi, kailangan talagang mag-spread. Yung hindi talaga pwedeng tetengga-tengga lang. Na talaga tayo pinagkatiwalaan, good steward na tayo ng Panginoon. Na tayo ay humayo talaga para marami pang buhay ang maabot. Katulad ng mga ginagawa din natin talaga sa mas marami pa talaga tayong kailangan pag-aralan. Yung ABC na sinasabi ni Pastor Walter at saka ni na talagang tayo, admit talaga natin makasalanan tayo. Amen. Makasalanan tayo. Tayo maniwala na ang Diyos binigyan tayo ng pagkakataon na tayo magtiwala sa Kanya. Kung ano yung pagtitiwala natin sa Kanya, ganun din ang sasabihin natin doon sa ating mga kausap. Kasi kung tayo binabago ng Panginoon, may pagkakataon pa rin silang magbago. Kasi sabi nga, kayang baguhin o kayang paputiin kasi katulad ng snow ang makasalanang tao.
lang talagang, isa lang po talaga tumatak sa akin. Humayo. Humayo na talaga. At hindi na talaga tayo pwedeng umayo. Magpatumbik-tumbik pa. No Pakay- turning back, no turning back. sabi nga ni Atty. Bernie isang beses na narinig ko siya nag-preach sa nag-play back ako. Kung gusto niyo maiwan ako, ayoko rin. Amen. Walang may iwan. Amen! Oh, Sister Gisette, baka na naman. Bago sila umabante, yung binabanggit niya na kahit ang inyong pagkakasala ay kasintulan, no? Kaya mapunin ito ng Diyos na katulad ng sa Nyebe o sa snow. Sulat ko kasi maganda siyang reference. Isaiah 1:18, Isaiah 1:18 and 19. Ewan ko, ano na 1:18 eh. Isaiah. Sige yun, para additional reference nyo. No? Kasi ano yun eh, ganyan mabuti ang Panginoon. Diba sa 1 John 1:9, if you confess your sin, God is just to forgive all your sins and to cleanse you from all your iniquities. Amen? Ano yung reference verse no na totoong lilinisin ng Panginoon? Isaiah 1:18 and 19. Kahit gaano kapulang yung kasalanan, kaya kita paputing katulad ng isang niyero. Amen? Thank you. Nagising ka na. Yan po. So, lagi ko po talagang sinasabi bago ko mag-start ng kahit na anong gawain is lagi ko sinasabi, huwag kayong mahuhulitan kapag sinasabi ko lagi sa inyo na yung assignment nyo ay kailangan nyo malahanan. Kasi, sabi ko nga, bakit? Kahit sinasabi ko na ng sinasabi, kailan nyo ginawa yung first step nyo? Ginawa niyo na ba ngayon? Diba yung unang hakbang para malahadan niyo yung inyong assignment sa Panginoon? Yung po yung pinakauna is go. Talaga, go and make disciple. Pero paano po kayo makakago kung hindi nyo kilala yung ipapatanggap nyo? So you need to read the Bible and study the Bible talaga at magkaroon po talaga kayo ng intimate relationship sa Panginoon. Para po, pag po kayo ay humakbang, unang hakbang nyo, ay mapapakilala nyo ang Panginoon natin mabuti dun sa taong makakasalubong. Kahit sino pa man yan. Parang ano po, example is ball of magnet. Diba po? Kailangan hindi nyo kapitan yan. Kailangan pagulungin nyo yan. Pagulungin nyo ang gospel ng Panginoon. Para sa paggulong ng magnet na yan, lahat ng season, yung makakasalubong na tao ay didikit sa gospel na yun, sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. Amen po. Babalik ang gospel sa buhay mo. Amen. Ay, ikaw magpasa. Dadalawa na lang naman yata. Lumampas na. So, yun po. Yung akin naman po ay yung parang naging lesson po sa akin itong lesson po natin is maging role model ka. As magiging disciple ka, ang kinakailangan, ikaw muna yung makakapag-apply sa sarili mo ng ABC na admit, believe, and confess. Kasi pag ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo alam yung gagawin mo, paano ka makakapagturo sa ibang tao? Paano mo mapapakilala sa iba yung Panginoong kinikilala mo kung mismo ikaw ay walang alam sa ipapakilala mo? And dun sa ABC, dapat talaga may process ka. Like, admit ka muna kung ano nga ba talaga yung mga naging kasalanan mo, para mo mapapatunayan na kaya mo pagbayaran or paano mo ma-repent yung mga kasalanan mo. Then, believe na alam mo may Diyos talaga na kaya kang tulungan sa lahat. And then, i-confess mo lahat na gusto mo i-confess lalo na kung mapapabuti sa buhay mo, and maging role model ka as a disciple para makakuha ka na or makapanghikayat ka pa ng ibang tao. Gamitin mo yung mga natutunan mo sa pagbabasa, sa pag-aaral ng Word of God.
nag-ano po ng ganito pong ano dahil bago pa po. Kasi hindi pa ako masyadong ang Bible. Yun po. Pero ano ko po sa inyo na dapat kailangan natin ano yun yung ABC bago i-apply natin sa ating sarili. Para pag nalaman po natin yung mga ABC, pwede po natin i-apply sa ibang mga kasamahan natin o sa ibang tao. Dahil dapat magaling ka magbasa ng Bible at naiintindihan mo para yung sasabihan mo, maniniwala sa iyo. Para makakano siya hanggang sa buhay mo. Yan naman po. Sige, anak. Pero bago ko mag-umpisa, makakalimutan ko lang, mag-react na rin ako. Breakthrough, Ito breakthrough. namang ate ko, hindi mamaya na sige Salita ko. na. Hindi kayo makakalimutan. Sige na. Ang natutunan ko po dun sa ABC is yung believe. And ina-apply ko po yun sa sarili ko. Kasi po, every time na magpapa-preaching challenge po si Pastor Mark, lagi po ako kinakabahan and hindi rin po nakapag-deliver ng maayos ng mga and lagi po ako nabag na kapag nasa una na ako. And before, nung natutunan ko po kung paano kay God. And lagi po ako sinasabi ni Pastor Mark na tanggalin yung Sige, takot. Sige, yung sabi mo nga, pinag-usapan natin. And before po ako mag-preach, before po mapunta sa akin yung mic, nagpe-pray po muna ako bago ako magsalita. Kasi every time na magsasalita po talaga ako, hindi ko talaga alam ang gagawin. So, ayun, naniniwala ako kay God kasi habang tumatagal, pinabago siya sa akin. And kapag nagpapa-preaching challenge po si Pastor Mark, nakakatayo na po ako ng maayos and nakakapag-deliver na po ako ng salita na tututunan ko po. Amen. Yes. So yung mga narinig nyo naman ito din. At meron ko overview. Kumbaga orientation para tayo tungkol sa discipleship program. Babalikan pa lahat yan. Kagaya ng ABC, module 1 yan eh. Module 1, lesson 1 yan. So pagpunta sa lesson 1, makaka-receive din naman kayo ng professional modules eventually. Yun yung isang page na guide nyo habang kausap nyo yung discipleship group. So hindi naman kayo mangangapa. Tapos alam nyo pag naituturo na, nami-memorize na rin yan. Makaturo kayo isang beses, dalawang beses, kagaya ng minsan. Pumunta lang ako sa church dahil may meeting kami ni Ate Sally doon sa elementary school sa principal. Pagbalik ko sa church, street preaching na sa Kape at Pasdesal. Hinihilitan ako ni Kuya Samuel, si Kuya Samuel yung mag-word, na ako na lang daw, nandito ba si Atty. Bird, ikaw na. Eh parang nakukonsensya naman ako, dami ko lang utang dahil lagi ako absent dahil wala naman ang trabaho. Sabi ko, sige na nga, marami kong utang sa'yo at Kuya Sam, ako naman preach. Instantly, ABC lang ang ginamit ko. So, tanda mo na, parang pag-equip ka na in your heart, sa puso na nang gagaling yung pinipreach mo. Kapag gano'n na kasi yung level mo, yung mga tao na kaharap mo, kinakausap mo na. Kasi hindi ka na nakapokus, hindi ka na conscious sa outline mo, sa content mo, sa titignan mo, yung verse nasa puso mo na, memorize mo na, kinakausap mo na yung mga tao. Yun ang magandang street preaching. Kasi talagang nakikinig sila sa'yo. Nakaka-interact. Halimbawa, bigla ko pa nasabi na yung nung pinag-uusapan yung dati ako makasalanan, ganyan. Dati umiinom, dati nag-yosi, naghanap pala ako na ako gagawin siguro tagal sa law office, nakabaro, bumili ng yosi ko sa tindahan sa harapan, hawak-hawak yung yosi na, pagtingin ko gano'n, ay sorry po! Ako po yun, ako po! So parang makaka-interact ka na. Kasi pag nakafocus ka dun sa outline mo, hindi mo talaga nakikita anong itsura ng mga kaharap mo eh. Eh pagka ganun, hindi mo maaasahan na nakikinig sila sa'yo. Kasi hindi mo naman sila kinakausap. Pero pag kinakausap mo sila, kaya pagdating ko dun sa portion na nagpapatanggap, huminto talaga eh, makita mo. Hindi lang siguro siya nag-speak
out loud kasi nahihiya siya sa mga katabi niya. Pero nakikinig, yung isa nga nakayuko pa eh. Talagang nananalangin. Nakakapag-interact ka na. Pagka ganun, talagang tinanggap nila yung panalangin, kahit nasa street preaching ka, alam mo na may natouch sa Holy Spirit. At saka before mangyari yun, nung sinabi ko na kay Kuya Sabdan, sige, ako na mag-word, talagang nanalangin ako, nag-praise and worship, tapos in-invite ko talaga yung Holy Spirit. You have to invite the Holy Spirit to be with you, gamitin ka, magsalita for you and through you. Kasi hindi ikaw yun eh. Pag binalikat mo yan, nahihirapan ka. Mahihiya ka, mental block ka. Yung sinasabi ng mental block, hindi makasalita, nakalimutan mo na lahat. Kasi ikaw yun. Pero kung iniisip mo na gagamitin ka ng Holy Spirit, hindi naman ikaw yung magsasalita, ba't ka naman kakabahan? Eh, pinahirap mo lang naman yung dila mo sa Holy Spirit, di ba? So, siya yung magsasalita through you and for you. Yun ang mahalaga doon. So, yung ating execution ng engaged, disciple, serve, glorify. Ito yung intentional discipleship journey. So, as an overview, so lahat ng leaders kagaya nyo will be trained to become disciplers. You will be disciples, to make disciples, to make disciples. So, bawat isang discipler, may isang kasamang apprentice, mag-handle kayo ng D-group, mga 2 to 3 hanggang 5 people lang yan, who are new believers or new attenders sa church nyo. Each D-group will meet once a week for at most 1 hour, wag mahaba, baka hindi na babalik. Hanggang 1 hour, kasama na sharing. Yung sa 1 hour na yun. Pwede kape-kape muna kayo dito, diba? Pwede sa bahay nyo, may kape-kape, gano'n, kung saan man, kayo pwede magkita-kita. Or mag-merienda, or sa McDonald's, diba? Gano'n. So, ang basically, to know Christ and to make Him known, meron tayong modules naman na gagamitin. So, magkikihilingan na natin ang discipleship. So, after the discipleship program, we are expecting na magpapabaptize ang ating mga kapatid at pagsuserve na rin sa ministry. And kayo naman, habang lumalalim kayo sa pagiging disciple maker, syempre dapat nagkakaroon na rin kayo ng spiritual growth classes, yung heart modules natin, no? Heart training, heart tuning. Hanggang eventually, you will be part of, kayo na kasama na kayo sa haligi ng church, the pillars of the church, na talagang kaya kayong ilagay kung saan man, anytime, diba? Katuwang na kayo talaga ng mga pastors. May tanong po kayo. Pastor Walters, baka may inadala. Okay. Yung usual Tapos na manalangin ka na tapos. yung usual na fear natin. Okay. 90% of the people, whether believer or hindi, ang number 1 fear is to speak publicly. Mananampalataya at hindi mananampalataya ang tama niyan. Bahala si Pastor Walters. Okay? Ay magsalita in public. Okay? In principle, biblically, may dalawa. No? Sinabi ng Panginoon sa 2 Timothy 1, 7 and 8. Sabi, for I have not given you the spirit of fear, but of power, love, and sound mind. Maayos na pag-iisip. And God is not the author of confusion. Okay, so yung dalawang yung tandaan nyo. So ibig sabihin, pag nadededla kayo, pagka nababangkarote yung isip nyo, mental block, okay? Ano yan eh? Declaration yan. Declaration yan. Kailangan yung declare. Ano sana yan? No? Lahat kayo kailangan. Dumating kayo sa point. Di ba pagka kumpiyansa kayo lalo? Ba? Kabisado nyo ang kanta. Di ba ang sarap ng feeling? Nakabisado yung kanta. Kinakanta mo siya. Ganun din yan. Pag ang salita ng Panginoon nasa puso mo na. Para mo lang hindi kinakanta yan. No? So pagka dumating ka sa ganung state ng iyong stature, which requires what? Walang shortcut na Magbasa. It requires time. So you really have to intentionally to read more than the average reader. Talagang mag-amo kayo, mag-extra effort kayo para kayo. Ito yung Bible na binabasa. Yan, kumakapal din. Ganito lang talaga original ito. Yan. 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 So ganyan, no? Tandaan niyo yung dalawang verse niya. So ibig sabihin, ang takot at pagkalito, hindi ang galing sa Diyos.
So kung kayo natatakot at kayo nalilito, ibig sabihin, pinaglalaroan tayo na, hinahayaan mo paglaruan ka na, okay? Huwag mong hayaan yun. Kailangan mo siyang talungin. Kailangan mong i-overcome. It's about time. Tapos na. Tinapos na ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, wala na yan. Nangukulit na lang yan sa akin. Wala na yan, wala na kapangyarihan yan. Sabi ng Panginoon, sabi sa Biblia, in-overcome ng Panginoon ang sting of death. Because on the third day, He rose up again. At katulad ng mensahe natin kanina, rise up. Kasi nasa yung Espiritu ng Panginoon. At ang Espiritu ng Panginoon, sabi ng Biblia, it is like, katulad ng word, it's like a double-edged sword. Kasi di ba, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. 3 persons in one body. Okay po? 3 persona sa isang Diyos. Okay? Gusto niyo ng illustration? Di ba ang mansanas? May balat, may laman, may buto. Pero mansanas yun. Itlog. May balat, may laman, may puti, may pula. Pero itlog yun. Tama? Ibinababa ko lang sa physical na bagay para masabi nyo, alam niyo po, habang tumatagal, ipapaunawa sa inyo ng Panginoon yan that the spiritual or the theological principles ay palaging katapat na physical principles. Bigyan ko kayo ng example. Bago tayo magdasal, no? Pwede ko kayo pumigil. Pigit kayo, pigit. Pigit ha. Sabay na aking pigit. Diyan sa posisyon nyo, ituro nyo, taas nyo kamay nyo sa harapan nyo. Taas nyo sa harapan nyo. Ituro nyo kung nasaan ang Lord. Sige, nasaan ang Lord? Hindi pwedeng nakataas lang yan. Ituro nyo sa harapan nyo, sa likod, sa tagliran nyo, sa gano'n. O sige. O Lord, nasaan ang Lord? Okay ha? O, walang gagalaw. Okay, walang gagalaw ha? Magbubukas lang kayo ng mata. Bukas ang mata. Bukas ang mata. Tingnan niyo yung paligid niyo. Hindi ba nagsalong bayan ng mga kamay? Di ba? Pinicture mo ha? Nagsalong bayan. Nagsalong bayan ng mga kamay. Di ba? Okay. Imagine niyo, yan yung ibig sabihin ng unity in faith. Ibig sabihin, hindi pa nagkakaisa tayo sa direksyon. Di ba? Sa physical yan. Sa physical. Yung sinasabi hindi kayo nagkakaisa. Sa physical. Pero, para malaman nyo, para naman baka hanggang mamaya, text niyo pa ako, Pastor, saan ba tayo yung Lord? Ang Lord nyo, yan, tama si Kuya, nasa likod nyo ang Lord. Yan ang Lord, pagiging yan. Okay, ngayon, mga kapatid. Okay, ngayon. Anong ginagamit ng mga mountaineer para malaman niya kung saan talaga yung direksyon ng Lord? Compass. Compass. Diba? So, ngayon. Paano nyo masasabi marunong kang gumamit ng compass? Sige. Sino marunong gumamit ng compass? Saan mo anong unang mong gagawin pag hawak, for example, hawak mo compass? Anong unang procedure para masabi mo na ikaw ay nasa tamang pagpuposisyon? Yung arrow. Saan mo itatapat yung arrow? Sa North. Amen. Sa North. Tanong ko ngayon, bakit sa North? Huwag niyo ako sasagutin, mas marunong ka pa sa compass. Ha? Alam niyo kung bakit sa Lord? O, tingnan niyo po ha. Physical, spirit. Ngayon, sa spirit, sa physical muna, establish ko lang muna yung physical. Alam niyo kung bakit? Because the magnetic field of the earth is going north. Kung na-imagine niyo yung earth below, okay? Ang magnetic force ng Earth is papuntang north, pataas. Kaya kahit anong gawin mo, di ba nung elementary meron tayong gano'n, yung aspile, papanutangin mo sa styrofoam. Wala siyang ibang pupuntahan kundi sa north. Tama? Okay. So, because that's a physical law. Anong backup ng physical law? Because it is proven that the magnetic force of the earth is heading north. Kaya magnetic north. So, pag sinabi natin law, it was proven. Hindi yung katulad ng theory. Ang theory,
Kaya theory is yet to be proven. Okay po? Kaya maging maingat kayo katulad ng theory of evolution. Ano sabi? Theory of evolution. Ibig sabihin, not proven. Pero tingnan nyo, bakit ang mga teacher pa naman, kung magturo ng evolution, parang totoo, galing ka unggoy. Kaya kayo, galing kayo unggoy? O butete, baka maling yung butete. Galing pa daw kasi, yung unggoy kasi, dati pa daw yung dati pa yung kamilyo na naging ng butete, mula sa butete, okay. So, in-establish ko sa inyo yung physical law dahil nag-magnetic field. Ayun, Pastor, biblical ba yan? May kukulit mo ba sa Bible? Anong verse meron niya, Pastor? Ha? Magnetic north. Di ba? Anong kailangan mong gawin? Kailangan mo munang itapat, hanapin ang north. Okay. Ang magnetic north sa Bible is Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God. Sa physical, itapat mo muna sa magnetic north. Kasi, pag naitapat mo ang araw sa magnetic north, alam mo kung nasa ng north, nasa ng south, nasa ng east, nasa ng west. Ibig sabihin, tumayo ka muna sa tamang pamumosisyon bago mo maitama yung posisyon mo. Ganun din ang sinasabi ng Biblia. Gusto mong ma-add-on lahat sa'yo? Seek ye first the kingdom. And all, seek ye first the kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Nakita niyo po? Both in the spirit and in the natural, may parallelism of truth. Palagi sinasabi ni Pastor Dong yan sa akin. So, yan yung mga magagandang makita nyo habang nagbabasa kayo ng Biblia. I tell you, mag-google kayo paano nagre-reveal ang Panginoon sa inyo. Based sa inyong experiences, based sa inyong mga edad, ibibigay ng Panginoon paano nyo gagamitin yung galing na binigay niyo sa inyo. No? You just have to hang on sa promises ng Panginoon. Huwag nyo i-entertain yung pinanggalingan nyo, maabangan ng asawa, nagkamali ako, nung kami, yun ang nasa isip ko, nung dalaga ako, nung buntis ako, hindi ako kasal, o kaya, pag lalaki naman, masyado ng babaero, Kuya Ronnie, kasi pasensya ka, ikaw ng lalaki dito. Kailangan, sinasabi ko yun sa'yo, spare me, abogado, asawa ko. Imagine nyo, kasi kami mag-asawa, nabanggit niya na kanina, na-train na kasi kami outside Canada bago pa kami napunta sa church. Kaya sa amin, parang ang kailangan talaga magpasa ng content, spiritual content. Pero yung parang mayo, na mas malala pa kami. Tumutugtog ako sa ibabaw ng jeep, saka sa ibabaw ng truck. Parang magsari-sari pa ako. Kumandar pa nga yung jeep na megaphone lang sa gitna ng lahi. Ganyan kami yun. Ibo-ibo talaga. Yung pala, yung mga ginawa niyo dati, gagamitin ng Panginoon sa mas magandang paraan. Ngayon, ang pagpapaliwanag, mas balansyado. Kasi naramdaman namin yung rebelding buhay. At nakita namin yung buhay na galing sa Panginoon. Kung saan magtutugma, makikita nyo. Paano mo talaga i-justify? Wala ka. Itong rebelliousness. Ngayon, peaceful. Kapag nagsasalita kami, peacefulness, may joy. Noong araw, galit kami, galit. Pag nagsasalita ka, galit ka, galit ka sa sistema, galit ka sa mundo. Nagsasalita ka, basta hindi ka nagsasalita, outside, galit ka pa rin. Parang even inside the organization, merong rebelde. May rebellion, di ba? Rebellion na ang pinaglalaban, may rebellion pa sa loob ng organization. Nung nahati, umalis na kami. Kasi wala talaga, hindi mo makikita yung future. Kasi nga, gawa ng kaaway. Basta't may rebellion, gawa yun ng kaaway. At ang formula para labanan ang rebellion, obedience. Kaya part ng ituturo natin dito sa one of the lessons dito sa discipleship journey is obedience. So lahat naman ito, may katumbas na lessons na sinasabi natin. So pag napagdaanan natin itong discipleship journey lessons, meron tayong
yung lahat ng magdi-disciple makers dadaan sa T3, yung training. Yung train Train the trainer. the trainers training. Kasama na din yung Yun naman yung skill. So, ito yung content, yung knowledge, yun yung skill. So, yung skill na paano kayo haharap sa paano mag-facilitate ng group, paano kayo maging moderator, facilitator, ano mga do's and don'ts, ano mga tips. So, doon papasok sa T3. May T3 ito na lesson or module. Kaya huwag kayong mag-alala. So, pagdadaanan muna natin yung buong lessons sa discipleship journey bago tayo tutugtong sa T3 para sa mga magbibigan. Bago nyo umpisa ng sarili nyo. So, kaya pransyada to eh. Every Sunday after yung binaganap yung discipleship, minsan tatlong lesson sa isang hapon. Ganyan. Sa inyo, isang lesson lang muna tayo. Baka mapilaupan tayo. Tsaka sabi nyo kanina, bilisan natin, di ba?